Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Masaya naging hapunan ni Graciel at Jared kasama si Jaya. Masyadong madalda at makulit ang babae na medyo kabaligtaran ni Jared na hindi rin niya masyadong matukoy ang ugali. Dahil gaya niya, mukhang may saltik din ito sa utak. Pagkatapos kumain, inihatid nila si Jaya sa village kung saan nakatira ang magkapatid. Maya-maya, dinala siya ni Jared sa isang bakanteng lote na matatagpuan rin sa loob ng village. Matapos na iparada ang sasakyan, humarap sa kanya ang lalaki. Bigla ang pagkalabog ng dibdib ni Graciel. Masyado pa siyang nagtitiwala kay Jared at pumayag na mapagsolo sila sa isang bakanteng lote sa 10 oras ng gabi. Kahit na masyadong liberated ang isusuot kapag nagpe-perform kasama mga kagrupo, babaeng Filipina pa rin naman siya. Huwag lang babalakin ng Jared na ito na gumawa ng kahit na anong kalokohan dahil makakatikim talaga ito sa kanya. O baka pwede rin pumayag ako sa gusto niya. Malandi ka. Tumikhim muna si Jared bago nagsalita. Bago ako magsimula, gusto ko sana mangako ka muna sa akin na hahayaan mo akong matapos sa mga sasabihin ko bago ka mag-comment, okay? Makikita ang pakiusap at uncertainty sa mga mata nito na ikinagabagabag ng puso niya. Wala sa sariling napatanguna lamang siya kahit na naguguluhan sa itinatakbo ng mga pangyayari. Kahit na sa loob-loob ay hindi mapakali, nananatili lang siyang tahimik habang nakatitig sa lalaki. Nakikita kasi niya ang paghihirap nito kung paano uumpisahan ang gustong sabihin sa kanya. Kahit na hindi gaanong maliwanag sa kinaroroonan nila, naaaninag pa rin niya ang mukha ng lalaki. Naging malikot uli ang mga mata ni Jared. Ilang beses din itong umayos sa pagkakaupo at tumikhim bago ay sa wakas magsimulang magsalita. Okay, first, I want to formally introduce myself. My name is Jared Gonzalo. I'm 25 years old and I'm currently based in New York. My parents and my grandmother are there. All my sisters just arrived here days ago. Now, tumikhim uli ito at umayos ng upo bago nagpatuloy. Almost 1 month ago, nag-decide ako na mag-file ng leave sa sarili kong negosyo para pumunta dito sa Pilipinas dahil gusto kong makilala ang supposed to be bride ko na ipinagkasundo sa akin ng lola ko. Hindi ko alam kung may ikakasal ka na? Hindi napigilang bulalas ni Graciel pero mariing pinaglapat agad ang mga labi nang makita ang naging frustrated na itsura ni Jared. Okay, continue. I'm sorry, hinging pa umanhin niya. Kahit medyo nabawasan ang good vibes na nararamdaman. Hindi ko alam kung alam ng babaeng nakadakda kung pakasalan ang tungkol sa responsibilidad namin. Pero hindi pa rin ako gumagawa ng paraan para masabi sa kanya ang totoo. Ang una kong plano ay kausapin agad siya para makita kung papayag ba siya sa kalokohang iyon o gusto niyang ituloy iyon kung sakaling may alam na siya. Ang original plan ko nga ay hanapan siya ng kahit na anong pangit na ugali o kahit na anong bagay na pwede kong masabi sa lola ko para iurong na ang kasal na iyon. Actually, until few weeks ago, iyon ang plano ko. Pero nitong nakaraang mga araw, parang ayoko na magtago ng kahit na ano sa kanya. Hindi kami personal na magkakilala. Well, sa part niya, dahil sa parte ko, gumawa na ako ng paraan para makilala siya. She sees me as a friend of Tony. Hindi naman sa ginagamit ko si Tony para mapalapit sa kanya. Nagkataon lang na pareho kami ng village na tinitirhan at magkapit-bahay lang kami ni Tony. Luckily, naging magkaibigan kami hanggang sa malaman ko ang mga impormasyong makatutulong sa plano ko. Kaya lalo ako nakipaglapit sa kanya. Then, that happened. Ipinakilala kanya sa akin and we became comfortably doing with each other. At ngayon nga ay magkaibigan na tayo. Biglang lumungkot ang mga mata ni Jared at bumuga muna ng hangin bago muli nagsalita. This past few days, parang gusto ko na lang nasabihin sa kanya ang lahat at kung may alaman siya, good, at kung wala, then there's a possibility that I'll be doomed. Gusto ko mag-umpisa kami sa pagiging honest ko sa kanya dahil gusto kong magtuloy-tuloy na ang pagiging magkaibigan namin. Nahigit ni Graciel ang hininga dahil sa tumatak sa isip niya ang sinabi ni Jared. May iba pa bang babaeng kaibigan si Tony na makakatulong sa plano ni Jared maliban sa kanya? Sinabi rin ng lalaki na ipinakilala siya ni Tony.
Hindi kaya, marahas na bumuntong hininga si Jared bago diretsyon tumingin sa mga mata niya. Graciel, the girl that I'm talking about is you. Pakiramdam ni Graciel ay nanlaki, hindi lamang ang mata kundi maging ang ulo. Ano ang pinagsasasabi ng lalaki? Naintindihan niya ang mga sinasabi nito sa kanya, pero ang hindi niya makuha ay kung bakit siya ang sinasabi ni Jared na tinutukoy nito. Is this some kind of a joke? Pinagtitripan mo ba ako? Namamanghang tanong niya. Kahit sa hinagap, hindi niya naisip na mangyayari ang mga ganoong bagay sa kanya. Pagpapakasal, hindi pa nga siya makapagtatapos ng pag-aaral. Nakatakda na agad siyang ikasal. Hindi pa nga niya nararanasang magmahal ng totoo at magkaroon ng crush sa totoong tao. Anong tawag mo sa nararamdaman mo kay Jared? Hindi ba crush? Hindi ba kaunting pagmamahal? Paalala ng isang bahagi ng isip na lalo nagpasakit ng ulo niya. Mahal? Si Jared? Medyo mahal niya na ang lalaki? Parang tuksong biglang sumagi sa isip ni Graciel ang minsang naging biruan nila ni Tita at ni Leah noon. Tinatanong kasi sila ng tiyahin kung ano ang gagawin nila kung sakaling isang araw, malaman nila na ipinagkasundo pala sila na magpakasal sa isang hindi nila kilala. Natandaan ni Graciel na sinagot, basta mayaman at kaya siyang buhayin, tatanggapin niya. Pero sinagot lang niya iyon dahil alam na biro lang iyon. At hindi na siguro uso mga arranged marriage sa pamilya nila. Unfortunately, I'm not joking. It's true, Graciel. Seryosong sagot nito na nanatili ang lungkot sa mga mata. Pero kung totoo nga ang sinasabi mo, paano mangyayari yon? Hindi ko nga kilala ang lola mo na sinasabi mong napagkasundo sa akin. Paano niya ako nakilala? Saka bata pa ako at hindi pa ako nakakagraduate. Tapos sinasabi mo magpapakasal na ako? Hindi makapaniwalang sunod-sunod na tanong niya. Ipinagkasundo tayo ng mga lola natin, Graciel. Your lola Mira is in the States, right? Oo, pero matagal na namin siyang hindi nakikita. Through Skype na nga lang namin siya nakakausap at hindi pa madalas dahil busy kami pare-pareho. Mama siya ng mami ko at daddy ni Leah na nakabase na sa States kasama ang panganay niyang anak. Nagkamot siya ng batok, pero hindi ko pa rin talaga maisip kung bakit ako pa ang talagang pinagkasundo niya. Nandyan naman si Leah. Nandyan naman ang mga apo niya sa Amerika na parehong lalaki. Wala namang anak ang tita mo, singit ni Jared sa pagsasalita niya. At hindi ka pa abswelto, bulalas niya. Sumakit na ang ulo ko at parang sumasama yung pakiramdam ko. Kaya i-resume na lang natin ang pag-uusap na to sa ibang araw. Break muna para may thrill. Sa ngayon, ihatid mo na lang muna ako sa bahay namin. Kakausapin ko si tita. Kailangan kong linawin ang lahat ng to. At huwag ka na muna magpapakita sa akin hanggat hindi mawawala ang bigla ko naramdamang inis para sa'yo. Inirapan pa niya ito bago ibinaling ang mukha sa labas ng sasakyan. Rachel, hindi niya natiningnan pa si Jared. Kahit na magka-stiff neck pa, hindi siya titingin dito. Bahala ang lalaki sa buhay nito. Narinig ni Rachel ang buntong hininga. Pinakawala ng lalaki bago binuhay ang makina ng sasakyan. Sa buong oras ng biyahe ay tahimik na sila pareho. Maya-maya, iniisip niya na kung paano umpisahan ang paksang iyon sa tiyahin at kung may alam ba ito sa kalokohang iyon, pati na rin kung paano mag-umpisa ang kalokohang arranged marriage na yon. At uso pa ba talaga iyon sa panahon ngayon? Hindi makapaniwalang tanong niya sa isip. Maagang nagising si Graciel kinabukasan. Pag-uwi kasi na nagdaang gabi ay tulog na si tita. Si Leah nagbukas sa kanya. Dahil wala sa mood, nilagpasan lamang niya ang pinsan at dumiretso na sa kwarto. Pero hindi rin niya gaanong nagawang makatulog dahil paulit-ulit na ang pagpe-play sa isip ng mga sinabi ni Jared. May posibilidad na nagpa-power trip lang ang lalaki. Pero wala naman itong dahilan para gawin yon, kaya siya naiinis. Dahil pakiramdam niya pinagtaksilan nito dahil sa ginawa niya. Kahit na naramdamang nahirapan si Jared nang umamin sa kanya ng nagdaang gabi, hindi pa rin niya maiwasan ang maramdaman pagkatapos nang malaman ang sinasabi nito sa kanya. Hindi kasi madaling iproseso ang lahat ng mga iyon dahil nung unang-una, masyadong sagrado ang kasal para sa kanya at hindi talaga siya makapaniwala na mangyayari sa kanya mga bagay na napapanood lang sa TV. Hindi alam ni Graciel kung bakit parang OA yata ng puso niya sa sakit na naramdaman niyon. Bagong magkakilala pa lamang sila kung tutuusin ni Jared,
kaya hindi dapat mag-react ng ganoon katindi ang kanyang puso. Pero kung masaktan iyon, parang break up ang pinagdadaanan niya. Napailing-iling na lang siya sa tinakbo ng isip. Pagkatapos na mag-ayos ng sarili, ay agad niyang ginawang bumaba. Naabutan niya si tita na nakaupo sa dining table. Naroon din si Leah na agad na nakatutok sa kanyang atensyon nang lumitaw siya sa bukana lang. "Good morning. Halika na. Kumain ka na. Ako ang nagluto ng breakfast natin ngayon," sabi ni Leah. Pero nakatutok lang kay tita ang buong atensyon ni Graciel. "Tita, I demand some answers. May nalaman ako kagabi na isang hindi ka panipaniwalang bagay." Sabi niya na umupo sa kanan nito na hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Nagsalubong naman ang mga kilay ng tiyahin at nakipagtitigan din sa kanya. "Ano naman yon? At mukhang napakabigat yata ng pinagdadaanan mo." Humalukip-kip pa ito. "May isang lalaking lumapit sa akin at nagpakilalang fiancé ko. Ipinagkasundo raw kami ng lola niya at ng lola Mira roon nang hindi kami pinapanganak pa. Totoo pa ba yun?" Dire-diretsong sabi niya. Narinig ni Graciel ang pagsinghap ni Leah pero hindi pa rin niya inalis ang tingin kay tita na natigilan at sandaling hindi nakapagsalita. Maya-maya, magsasalita na uli sana siya pero naunahan siya ng tiyahin. "You mean, nandito si Jared sa Pilipinas?" Kalmadong tanong nito nang makahuma na siguro. Hindi makapaniwalang napatitig si Graciel sa tiyahin. "Kilala mo si Jared? Paano nangyari iyon kung hindi pa naman nakakapasok sa pamamahay nila ang lalaki?" "Nakilala ko ng batang yun noon pa, nung bata kayo. Silang dalawa ng kakambal niyang si Jaya nang huli silang umuwi dito sa Pilipinas. And to answer your question lang, lady, yes, alam ko ang tungkol sa kasunduang iyon na nagsimula lang sa paglalaro nila sa kasino." Umiling-iling nang umiti pa si tita na parang may naalala na nakakatuwang bagay. "Tita, be serious. Hindi naman kasi nakakatuwa ang balitang to. Ni hindi ko nga kilala ang Jared na yon na bigla na lang sumulpot sa buhay ko. Mag-iisang buwan ang nakararaan. Ni hindi ko pa nga uli nakikita si Lola pagkatapos ng huling bisita niya dito, almost 13 years ago. Pagkatapos, nalaman ko nakatakda pala akong ikasal. Kailan ko dapat malaman to? Sa mismong araw ng kasal? At bakit ako pa? Don't raise your voice on me, Graciel. Alam kong napofrustrate at nagagalit ka. Pero huwag mong ibuntun iyon sa mga tao na hindi naman dapat nadadamay sa nararamdaman mo. Ang mabuti pa, hintayin mo ang lola mo. Total uuwi naman daw siya dito kasama ang dalawang pinsan nyo. Darating sila 4 days from now. Kaya i-clear ninyo ang mga schedule nyo. Tamang-tama, tapos ng anniversary party ng university, sabi ni tita. Sandaling pinakatitigan ni Graciel ang tiyahin. Bakit parang wala man lang akong reaksyon sa mga nalaman niya? Okay lang ba dito ang nakatakdang mangyari? Papayag ba si tita na mangyari sa kanyang bagay na yon? Hindi ba naniniwala ang tiyahin sa kapangyarihan ng pag-ibig at kailangan pang ipagkasundo siya sa isang lalaki na hindi niya lubos na kakilala? Hanggang sa makaalis ng bahay, papasok sa university, hindi na naging maganda ang mood ni Graciel. Tatapusin lang niya ang anniversary. Pagkatapos niyon, hindi pwedeng hindi rin matatapos at masasagot ang mga tanong niya tungkol sa kalokohang pagpapakasal na yon. "Kuya, ayaw mo bang lumabas? Nabobore na ako dito sa bahay. Pasyal naman tayo." "Ikaw na lang, Jaya. Busy ako." Nababagot na sagot ni Jared sa nangungulit na kapatid. Kasalukuyan siyang nasa kwarto at nire-review ang mga report na pinadala sa kanya ng sekretarya tungkol sa mga nangyayari sa pag-aaring mga hotel nitong mga nakaraang buwan. "Palagi ka na lang busy. 3 araw ka nang nagkukulong dito sa kwarto mo at sinasabing busy ka. Pero umiinom ka lang naman at tumutungga. Tapos papanoorin mo ang mga performance ng group ni Graciel. Then tunga ka na naman. Kung nabobore ka, lumabas ka. Hindi mo naman ako kailangan para maging masaya ang araw mo. Bakit ba ayaw siyang tantanan ni Jaya? Bakit ba hindi nito makuha na ayaw niyang lumabas ng kwarto? Na ayaw niyang magpaistorbo sa kahit na sino? Na nakokontento na siyang panoorin lang mga video na na-download sa internet tungkol sa mga performance ng grupo ni Graciel habang nagpe-perform sa mga event kung saan kasama ang mga ito. Alam mo kuya, kasalanan mo rin naman kung bakit galit o masama ang loob sa'yo ni Graciel eh. Sa tingin mo, kapag nagkulong ka dito sa kwarto mo, magkakaayos kayo? Aba, ngayon lang yata kita nakita nagkaganyan dahil lang sa isang babae. Hindi ganyan ang Jared na kilala ko. Paniner mo nito. Kung ako sa'yo, aayos ako.
Aayusin ko yung sarili ko. Lalabas ako ng kwarto ko at guguluhin ko lalo ang buhay ni Graciel hanggang sa mapatawad niya ako. Pagkatapos sasama ako sa kambal ko para manood ng performance ng anniversary sa school nila. Umiling-iling ito. Dapat sinusuyo mo siya at ginugulo para mampatawad ka niya. Intindihin mo dapat ang naging reaksyon niya. Wala nga naman kasi siyang alam sa mga nakatakda niyang gawin. Pinanood lang ni Jared ang pagtalikod at paglalakad ni Jaya palapit sa pinto. Pero bago buksan iyon ay humarap ulit ito sa kanya. By the way, kung sakaling magbago yung isip mo, may ticket na ako para sa university anniversary. Kasi ginagamit ko yung utak ko. Kasi gusto kong tulungan ka na magkaayos kayo ni Graciel. Kasi fan ako ng love team nyo. Pero no pressure. Bahala ka pa rin sa buhay mo. Sinasabi ko lang naman yun sa'yo. Ramdam na ramdam niya ang pagkayamot ng kapatid nang dahil sa kanya. Tuluyan na niyang binaliwala ang trabahong ginagawa at sumandal sa swivel chair. Masyado siyang nasanay sa pinupuntahan ni Graciel, kinakausap at kasama, na ang magalit ito ay masyado niyang dinamdam. Pero may punto si Jaya. Walang mangyayari kung mananatili lang siya doon at magdaramdam. Hindi sila magkakaayos ni Graciel sa ganoong paraan. Kaya sa halip na magmukmuk lang, dapat ay gumagawa siya ng paraan para magkaayos sila. Iyon ang sinabi niya sa sarili, hindi ba? Na kapag hindi naging maganda ang reaksyon ni Graciel sa mga sasabihin, susuyuin niya ito hanggang sa patawarin ito. Kaya ano nangyari sa kanya at nagmumukmuk siya sa kwarto? Nananatili lang siya ng 3 araw sa bahay. Hindi nila kailangan tuparin ang kalokohang kasal na iyon. Wala na dapat siyang pakialam doon. Ang gusto na lamang niya ngayon, maging magkaibigan uli sila at lalo pang kilalanin ang isa't isa. Iyon na lang ang magiging goal niya sa susunod na mga araw. And let's see where this friendship will lead us.